Mga kababayan, narito na sa 100.5 Cool Radio News FM ang palatuntunang magdadala ng magandang balita at mabuting balita ng Panginoon, ang inyong magiging gabay espiritual sa araw-araw. Ang palatuntunang Balitang Biblia. Pakinggan 1:00 hanggang 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Brother June Layusa. Ikaw ba'y namumuhay nang naaayon sa kagustuhan ng Diyos o sa makamundong pamamaraan? Pagod ka na ba sa mga pagsubok ng buhay? Naghahanap ka ba ng kasagutan sa iyong mga katanungan? Ang ating Panginoon kailanman ay hindi tayo iniwan, anuman ang ating pinagdadaanan. Narito na ang palatuntunang magbibigay sa atin ng inspirasyon, magbibigay liwanag sa ating madilim na tinatahak, magdadala ng magandang balita. 30 minutong makabuluhang usapan at talakayan. 30 minutong punong-puno ng aral ng Diyos na magsisilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Hatid sa inyo ng Church of Christ. Samahan natin si Brother June Layusa sa Balitang Biblia. Isa na naman po magandang tanghali mga kababayan, mga kaibigan, at sa lahat po ng ating po mga nakikinig at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa atin dito po sa Cool Radio. Ito na po ang programa ng Church of Christ, ang Balitang Biblia. At ito po yung lingkod, si Brother June Layusa. At kasama ko po ngayon ang ating mga kapatid. Ako po si Brother Sammy Velasco. Ako naman po si Brother Jason Agbuya. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din po. And bago tayo mag-upisa, kapatid na Jason, pray po muna tayo. Sige po, samahan niyo po kami sa panalangin. Dakilang Diyos, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa araw na ito, sa panibagong buhay at lakas. Salamat po sa mga biyaya na pinagkakalob mo sa amin, pampisikal at higit sa lahat, pang espiritual na mga biyaya. Salamat po. At kami po ay humihingi ng tawad sa lahat po, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa, nasasalita o naiisip man. Batid niyo po ito at wala kaming maililihim sa inyo. Kaya Panginoon, hinihiling namin na nawa po patawarin niyo po kami at patuloy na ituwid ang aming mga gawa. Panginoon, sa oras na ito ay nananalangin kami na humihingi ng karunungan upang sa aming mga pagsasalita hindi kayo magkulang humigit sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya din po hinihiling namin na nawa po ang aming mga tagapakinig ay patnubayan niyo po nawa po na magkaroon ng tamang pakikinig at maisabuhay kung ano po yung mapapakinggan sa oras na ito. Dinadalangin din po namin ang aming gobyerno na nawa po magkaroon ng karunungang sapat o katalinuhan ang mga namumuno para maging makalbuluhan ang mga ginagawa nilang batas at magkaroon ng kapakinabangan ang lahat ng tao. Ganyan din po, dinadalangin namin itong Cool Radio na po ikaw na pang bahala magbigay ng mga pagpapalang aangkop. Dinadalangin po namin na nawa po matapos na itong virus, yung pandemya sa buong mundo, at gumaling na rin po nawa yung mga tinamaan ng sakit at lahat ng sari-saring sakit na po pagalingan niyo po ang bawat isa. Ayon sa inyong banal na kalooban. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa mga gusto po magtanong sa atin, meron po tayong text number. Ang ating po number sa Smart ay 0998-549-1757. Para po sa mga naka-Smart yan, 0998-549-1757. Kung naka-TM po kayo, 0916-1154-806. 0916-1154-806. Okay? So, yan po yung ating mga number na pwede po ninyong i-text at tawagan. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ay pinag-aaralan pa rin natin at patungkol po sa pera o yung mga tinatawag na mga material things na pwede nating makamtan sa buhay na ito. Paano yung ating magiging attitude kung meron tayo or wala tayo. No, sa kahapon ay nasa point na tayo nung paano ba yung ibang mga figure sa Bible, paano ba nila hinawakan ng pera? Paano ba sila nagkaroon ng tamang kaisipan pagdating sa pera? Nakita natin na yung Good Samaritan, no, na nakita natin kahapon, ay sa binasa natin,
Kahit na itinuturing siya nung panahon na yun na hindi mabuting tao or mga masasamang tao sila or mga walang Diyos nung panahon na yun, ay tumulong siya sa kanyang kapwa. So yung pera na meron siya, talagang ginamit niya sa mabuti. Kasi 'di ba nung tulungan niya yung binugbog ng mga tulisan pag dating niya doon sa may paupahan, no? Sabi niya pagka meron siya nagastos o meron kang ginastos para sa kanya, sabihin mo at pagbalik ko, bibigyan pa kita o babayaran kita pagbabalik ko. So yung pera para sa kanya, talagang pantulong sa kapwa. No, meron din pa sarili, kagaya ng pag-aralan natin, at meron din pantulong sa kapwa. No? Kaya saludo tayo sa mga meron pong ganyang kaisipan, no? Na kahit nawala sila, marunong silang tumulong sa kanilang kapwa. Alam nyo, magkaminsan, pwede nating maisip na paano ka makatulong kung wala ka naman talaga. Na hindi naman usapin dito na yung wala ka. Ano po? Kundi ang nasa kaisipan dapat natin, yung meron kang tumulong. Ano po? Kagaya ng ibang mga kasama natin dito sa Cool Radio. No? Bagamat kung ano lang yung kakayahan nila, yun lang na itutulong nila. Pero kahit na sabihin natin, ganun lang yung kakayahan nila, meron silang puso na tumulong talaga sa mga mahihirap. Ano po? Kaya, ganyan, talagang pinupuntahan nila yung mga nangangailangan talaga ng tulong. No? Kaya salamat tayo kay Sir Efren, no? Kay Sir Efren Espanyol na pinuntahan niya yung magkapatid na Esguera, no, kanina, at salamat, no, sa kanya pong puso na nakahandang tumulong, ano po, at talagang malalapitan. Kaya saludo tayo sa kanya. Thank you, Sir Efren, no? At God bless sa iyong family, ganoon din po sa inyong mga ginagawang pagtulong sa iba't ibang lugar dito po sa Camarines Norte. Okay? Sana pagpalain kayo ng Panginoon pa. Okay, so yun yung mga dapat na pinagagamitan talaga ng pera. So merong mabuti na gumagamit at meron ding masama na paggamit. No, yung unang panahon lang nung sila ay tumulong sa kapwa nila, nagkaroon din ng hindi magandang layunin. No, kaya yung binasa natin, yung mayaman, anong ginawa niya? Nagpayaman siya na nagpayaman. Pero sabi ng Diyos, kukunin na kita, kunin na yung buhay mo, o paano yung mga inipon mo. Yung unang mga Kristiyano naman, nagkaisa silang tumulong, meron din mga gumayang tumulong. Ang problema yun nga, masama ang puso nitong mag-asawa. Ano? Kaya doon sa kanilang pagsisinungaling, ay namatay sila sa kanila pong pagsisinungaling. No? Si Ananias at saka si Sapphira. Isa pa na example ng Bible, no? Kung paano niya, ano yung naging attitude niya pagdating sa pera. 2 Timothy, kapatid, 2 Timothy chapter 4 verse 10. No, kasi minsan may mga kasama tayo na iniiwan tayo dahil sa pera, no, dahil sa pakinabang. Yan, naranasan din yan ni kapatid na Pablo at ito ipinayo niya kay Timoteo. Ano po? 2 Timothy chapter 2 verse 10, kapatid. 4 verse 10. 4 verse 10. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, palibhasa'y iniibig niya ang sanglibutang ito, at napa sa Tesalonica, si Crescente ay napa sa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. Okay, so pansin po ninyo, sinabi ni kapatid na Pablo kay Timoteo, pinabayaan daw siya ni Dimas. Ano ang inibig ni Dimas? Mas inibig ni Dimas yung sanlibutan ito. So, ibig sabihin ng mga bagay na makasanlibutan, maaaring ang pinagsikapan ni Dimas yung mga bagay na panglupa. No, yung mga bagay na pang-espiritual, pinabayaan niya. Kumbaga, dati mong kasama sa paglilingkod, nung nagkaroon ng pagkakataon na kumita ng malaki, iniwan ka bigla. No, kumbaga parang nasilaw doon sa kikitain niya. No, yung pangangaral, wala na. No, kasi sa karanasan natin, meron mga ganyan. Ano po, na talagang nung wala pa silang trabaho na maayos sa ayos, kasama mo sila. Pero nung nagkaroon na sila, na marami ng naging busy na, nawala na. Hindi lang po mangangaral, meron din po mga member na gano'n. Nang umpisa, talagang ganun yung kanilang attitude. Laging nasa Panginoon, laging nagsasamba. No, pero nung nagkaroon ng pagkakataon na binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapaghanap buhay na maayos-ayos, nakalimutan naman ng Diyos. No, yung dating kaya nila isakripisyo ng linggo, ngayon hindi na kayang isakripisyo kasi baka malugi. Samantalang noon nga, wala naman. Kasi napakarami ng mga kapatid na gano'n. So, ang pinupunto natin dito, hindi masama yung maghanap buhay ka. Pero kapag kayong hanap buhay mo, nakakula-pula na yung paglilingkod mo sa Panginoon, yun ang mali na. No, kasi hanggang dito lang naman yung hanap buhay na yan eh. Sabi ko kung naghanap buhay ka at yayaman ka, very good. Pero wag mong kalilimutan siyempre ang Panginoon. Kasi yun ang number 1 sinasabi ni Jesus Christ, na sa pag-handling ng money, dapat meron kang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Ano ang pag-iipon ng kayamanan sa langit? Ito yung pagtulong natin sa kapwa natin. Diba? Kapag tumutulong ka sa kapwa mo, ito na yung pag-iipon ng kayamanan na talaga namang
sabihin na nating hindi mananakaw kasi sa langit yung pag-iipon natin ng kayamanan. Ano po? Kaya yung example nito na sinabi ni kapatid na Pablo kay Timoteo, sana isipin natin ano po na totoo nakikipagbaka tayo sa libutan ito pero wag nating pababayaan ang paglilingkod natin sa Panginoon kagaya ni Dimas, no? Sabi niya inibig niya ang sanlibutan ito. Okay, so kasama sa sanlibutan yung pag-ibig sa pera. Ano po? O iba pang bagay na ginawa ni Dimas para iwanan niya yung pangaral ng salita ng Diyos. Ano pa kapatid? Dito sa Matthew chapter 25 kapatid, ito isang talinghaga ng ating Panginoon Jesucristo. Tungkol ito sa talento. Ngayon, syempre, may mga bagay kasi na dapat mong gamitin ang talento mo sa tama, no? At meron naman mga bagay na ginagamit yung talento nila sa mali. Oo. Or yung iba naman may talento hindi naman ginagamit. Meron. No, so sinabi ng Panginoon, dapat nasa tama din yung paggamit natin ng talento kasi siyempre diyan din nag-degenerate yung pera. Kapag may talent ka, natural, pwede kang yumaman, pwede kang kumita, no? Kung yung talent mo naman na magamit mo sa maayos, ay mas maganda. Oo. Eh paano kung may talent ka tapos hindi mo naman magamit ng maayos? Eh di wala rin. Ano po? So ano man ang kalagayan natin sa buhay, dapat marunong tayong gumamit ng maayos na ating talento. Basahin natin kapatid, Matthew 25 verse 14. Verse 14. Sapagkat tulad sa isang tao na nagparoroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari. Ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2 at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kani-kaniyang kaya at siya yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon. At siya nakinabang ng 5 pang talento. Sa gayon ding paraan ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng iba pang 2 pa. Natapot ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nagpaghusay sa kanila. Yun. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nagaani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot, at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Natapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Gayun pala ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala pati panang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Okay, salamat po kapatid. Napakahaba ng binasa natin. Sinadya ko po ipatuloy yung pagbasa, no, para na rin sa kapakanan ng mga hindi talaga pa nakabasa ng Biblia or hindi pa nila alam yung kwento na ito. So nakita natin doon sa kwento na yun, isang talinghaga ng ating Panginoon na sabi niya, merong isang mayaman na tinawag yung mga alipin niya, pagkatapos binigyan niya ng talento. No, yung isa 5, yung isa 2, at yung isa 1. No, pagkatapos umalis siya, and then yung binigyan niya ng 5 talento, binigyan niya ng 2 at ng 1, tiningnan niya yung attitude kung paano yung gagawin doon sa binigay niya. So yung isa, naghanap buhay at kumita pa no ng 5. So dito nakikita natin na yung paghahanap buhay hindi hinahadlangan ng Diyos, di ba? Basta't nasa ayos lang. No, yung yung binigyan ng 5, kumita ng 5. Yung binigyan ng 2, kumita ng 2.
ang hindi inaayunan ng Diyos ay yung katamaran. No, binigyan niya kasi meron siyang isa. Yun kasi ang kadalasan sa buhay natin na ito. Kaya nakikita natin kahit dito sa kwento natin Panginoon Kristo. Karamihan kasi sa mga mahihirap, kaya nananatiling mahirap kasi parang may isang talento lang. No? O di parang wala na, hanggang doon na lang siya. Wala na, hindi na siya nagsisika pa na magkaroon ng iba pang mga bagay na meron siya kasi iisa nga lang. 'Di ba? Pero makikita mo ibang mahihirap na kahit na merong isa, anong ginagawa nila? Pilit nilang dinidigap yung kanilang talent. So sa buhay na ito, parang ganun din, no, yung kinalalagyan natin. No, yung iba nakikita natin, mayaman sila. Meron talaga sila mga sabihin natin talent, no, sa paraan na 'yon, no, sa ibang paraan naman ng interpretasyon nitong talinghaga na ito. Ginagamit nila yung kanilang talento para sila ay talaga magkaroon. No? Yung iba naman ganun din. Kaya lang ito makikita natin. Bakit yung mga may mga talento lalong yumayaman at yung mga wala ay lalong nawawalan? Ito nga yung dahilan. Dahil sa katamaran. Kaya ang ginagawa ng Diyos, sabi niya, kunin niyo sa kanya yung isa, ibigay niyo doon sa meron pa. Yun ang talaga nangyari. Di ba nakikita natin sa sanlibutan na ito? Pag tinitingnan natin, bakit yung mga mayaman, lalong yumayaman. Yung mga mahirap, lalong humihirap. Na minsan, nung nagpa-family driver ako, yun yung lagi sinasabi sa akin ng amo ko eh. No, habang nagmamaneho kami, tapos may nadadaanan kami ng mga nagiinuman dyan sa kanto, no, dyan sa mga lansangan. Kaya sabi niya sa akin, o John, tingnan mo yung mga tao na yan. Kumita lang ng konti, ayan, bibili ka agad ng alak, nandiyan nakaupo sa tabi ng daanan, nagiinuman. Diba? Sabi niya, kung inipon nila yung pambili nila na yan ng alak, di pwede pa makain ng family nila. Sabi niya, kaya kayo mahihirap, sabi niya, kaya lalo kayo naghihirap kasi pag nakakahawa kayo ng konting pera, kasiyahan agad na nasa isip eh. Yung pleasure ka agad eh. No? Sabi pa niya, tinan mo, doon sa mga, kapag halimbawa, nangungutang kayo, may mga loan. Alam din niya eh. Kasi siya, yung nagtuturo siya tungkol sa business. No? Sabi niya, yung mga naglo-loan dyan, pag naka-loan ng pera yan, di ba yung loan, dapat business yan? Hindi eh. Pagkatapos mag-loan, nandun sa SM. O kaya nandun sa, namamasyal, na pinapam-grocery yung na-loan nila, ibig sa gamitin sa negosyo, abay, ginagamit sa ibang bagay. No, yun yung sinasabi na minsan yung talento natin konti na nga lang, hindi pa natin ginagamit ng tama. Di ba? Kapag binigyan ka ng puhunan, gamitin mo sa pagninegosyo. Kasi yun yung sinasabi na ang tao, pag binigyan mo ng isda, lagi mong bibigyan ng isda yan. Bigyan mo siya ng pamingwit, mamimingwit na siya na kanyang sarili. Oo, matututo na siya mamingwit. Ngayon, pag marami siyang nahuli, pwede pa siyang mamigay ng kanyang huli. Kaysa doon sa lagi mo siyang binibigyan ng isda. O kaya tama din yung mga ginagawa din nila kabarangay, nila Kuya Bal, no, na nagbibigay sila ng hanap buhay. Kasi bakit? Yun ang pinakamaganda eh. Kaysa naman buong panahon mong supplyan ng bigas yan at saka ng grocery. Di ba? Kaya minsan binibigyan ni Kuya Bal ng tindahan, binibigyan niya ng kung anong mga pagkakitaan para magamit yung kanilang kakayahan. Ganyan din po yung binabasa natin. No, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na maghanap buhay ka. Huwag ka maging tamad. 'Di ba? Kasi pag naging tamad ka, talagang walang mangyari sa iyo. Maliban na lang doon sa talagang hindi kaya maghanap buhay, 'di ba? Pero ganun pa man, ang Diyos napakabait pa rin. Nagbibigay pa rin ang Diyos ng paraan para tayo ay kumain at para tayo ay mabuhay kahit na wala tayong kakayahang hanap buhay. So, depende pa rin sa sitwasyon. Ang point lang natin dito, mga kaibigan at mga kapatid, no? Hindi tayo dapat na maging tamad. Kasi kailangan nating maghanap buhay. No? Kasi sa ating paghahanap buhay, mapapakain natin ang ating sarili, mapapakain din natin ang pamilya, at pwede pa tayong tumulong sa ating kapwa. Ganyan po ang paggamit ng paghahanap buhay. Ayon sa talento, o ayon sa kwento na ikinuwento ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, pagdating sa pagbibigay, binigyan tayo ng Diyos ng example kung paano ang pagbibigay eh. Kasi 'di ba, yun nga ang pinupunto natin dito na kapag meron ka, dapat marunong ka ding mag-share, marunong ka ding magbigay kasi hindi naman talaga sa lahat ng panahon meron tayo eh, 'di ba? So kapag meron ka, di mag-share ka din. Kagaya nung sinasabi mo mga kapatid na sabi, 'di ba? Prinsipyo ng gabi. Yung latong ba tawag yan? Ano ba tawag yung latong, no? Yung latong. Oh, doon ko din nalaman at napatunayan ko rin. Tinuro din ni Bad Jason yan eh.
na pagka pala ang gabi, ginagabihan mo siya, yung pinuputulan mo ng dahon, sinatanggalan mo ng sanga, lalo siyang lalaki, lalo siyang lulusog. Opo. Di ba? Kumbaga parang habang nagbibigay siya ng dahon niya, akala mo, dalawa na lang yung natira, pagka lipas na ilang araw, ang dami na naman, mas malalaki at mas malulusog pa. Pero pag hindi pala kinuhaan, payat, ano ba, Jason? Papayat. Ganun pala yun. No, ganun ang prinsipyo ng pagbibigay. Habang nagbibigay ka, lalo kang lumalaki. Ikinabang ka. Lalo kang tumataba. Lalo kang nagiging maganda sa paningin ng Panginoon. Isa pang magandang halimbawa dyan, yung balon. Diba? Pag ang balon hindi iniigiban, babaho yung tubig niyan. Diba? Pero pag ang balon laging iniigiban at may nag-iigib, lalong lumilinis yung balon. No? Lalong lumilinis yung tubig. Ganyan din po yung mga meron sa buhay na ito. No, mga kababayan at mga kaibigan, kung napapakinggan nyo po yan, prinsipyo po na ibinigay ng Diyos yan. Kapag ka meron ka, dapat marunong ka ding mag-share. No? Kasi ang kapakinabangan po nun sa'yo din. At saka si Jesus Christ, di ba, yung binasa natin kahapon doon sa Acts 20, di ba? Sabi ni kapatid na Pablo, sabi ni Jesus Christ, mapalad ang magbigay kesa tumatanggap. Oh, kasi kaya nga, di ba, pagka nagbibigay ka, ibig sabihin meron ka. Opo. Pag tumatanggap ka, ibig sabihin wala ka. Kaya sabi ni Jesus Christ, mapalad yung nagbibigay kesa tumatanggap. Oh, pero akala natin, pagka nabibigyan tayo, ay swerte yan. Hindi po, mas swerte yung nagbibigay. Yan ang katotohanan yan. Ano po? Kaya, sa totoo lang, kung pamimiliin ka, alin ang gusto mo? Ikaw yung namibigay o ikaw yung binibigyan? Mas maganda yung ikaw ang namimigay. Oh, di ba? Sa matinong kaisipan talaga, yun talaga ang sasabihin. Mas maganda ikaw yung namimigay. Pero ang totoo, pagka meron na tayo, doon tayo nahihirapan ngayon magbigay. No? Pero pagka wala ka pa, tanungin ka, ay mas gusto ko yung nagbibigay. Minsan Ano po? Oo. naririnig ko na Mm. kung mayaman lang ako, Oo. tulungan ko lahat ito. Totoo yan. Totoo yan, kapatid na Lagi ko naririnig. No, kapag sabi niya, pagka meron siya, magbibigay talaga siya. Pero pag yumaman naman, wala na, nakakalimot naman. Di ba? Ang dami natin kilala mga nagganyan din eh. Dati, wala din. No, talagang iniisip niya, pagpalain lang ako ng Panginoon, talagang tutulong ako sa kapwa ko. Pero nung yumaman na, wala na. Kasi siyempre, ang principle kasi niyan, ganito, may nagpaliwanag din sa akin yan eh, kung bakit ganyan kapatid na Sam. No, kapag ka mahirap ka pa, iniisip mo, yumaman ka, tumulong ka sa kapwa mo. Pero pagka naging mayaman ka na kapatid na Sam, kapatid na Jason, ano, yung mga mayaman kasi, meron yan tinatawag na business-minded. No? Yung iniisip nila para lalo silang yumaman, imbis na ibibigay nila, i-business pa yun. Kumbaga nagiging practical sila pagdating sa bagay. Pero tayo mga mahihirap, ang lagi natin iniisip, bakit ito ang yaman ito, ang daming pera, bakit hindi man lang mamigay? Yan yung kaisipan natin eh. Kaya sabi nung isang kapatid sa akin, pinaliwanag sa akin yan, milyonaryo yun eh. Sabi niya, ganun kasi yun. So pagka ako na mayaman, bigay din ako ng bigay, di mawawalan ako. Sabi niya, sino pang bibigyan ko? Kaya hinahati-hati din namin yan. Ang tinitingnan nyo kasi, yung milyon kaagad na kinikita ko, hindi nyo alam kung alin pa yung mga binabayaran ko para mapanatili ko yung business ko. So, ibig sabihin, meron din talagang kaayusan ng business world. No? Kaya yung mga mahirap kasi, ganyan mag-isip. Pag ako yumaman, mamimigay ako. Subukan mo, pag naging mayaman ka, hindi mo maiisip yan. Ano po? Kasi ganun tayo mag-isip eh. Diba? Kumita ka na 1 milyon, sana tinulungan mo lang ako. Kumita na 1 milyon. Hindi. Di ba tayo din, kahit na tayo, pag kumikita tayo ng konti, inisip ko rin, pambalik puhunan, ganito ganyan, bili ng pagkain. Pero pag ibang tumingin, ay, kumita ka kaya na, panlibre ka naman dyan. Yung mga ganun kaisipan. Ano po, yun. So, yun yung paliwanag nung isang kapatid sa akin. Kaya, tama din naman. No, na kailangan maging practical ka. Kasi, kapag ka binunot mo pati yung ugat, wala ka nang tatalbusan. Mauubos na. So, talbos-talbos lang. No? Sabi nga nung amo ko dati sa jail, no, kasi may mga konduktor na nagnanakaw eh. Sabi niya, talbos-talbos lang. Huwag niyo namang sagarin. Mamaya, pag sinagad niyan, sarado kumpanya natin. Pagka inubos niyo. Sabi nga, kasi alam niya, may mga nagnanakaw eh. Talbos-talbos lang na sabi niya. Ganun din, principle din yun ng pagbibigay. Diba? Kaya nakikita niyo yung mga mayaman, nagbibigay sila, yung kaya nila na nakaayos po lahat yan. Kaya maswerte tayo pagka meron po mga ganyan na nagbibigay, yung mga may puso talaga na talagang ang kaisipan nila, tumulong din sa kanilang kapwa. Pero, yun na nga, doon naman sa tinutulungan, wag naman masyadong abusado. Diba? Kasi may mga tinutulungan din na nag-aabuso rin. Diba? Parang yung nagbibigay, meron pang obligasyon eh, na pag hindi mo nabigyan, sasama pa ang loob eh. Hindi. Siyempre, nakikihingi lang naman tayo. Di, pasalamat natin lahat ng mga
tinatanggap natin. So, ang pagbibigay na yan ay prinsipyo na ipinakita ng Diyos sa atin na siya mismo ang nagbigay sa atin ng halimbawa na ang pagbibigay ay kalooban ng Diyos at nasa kalooban ng Panginoon. Kasi kung hindi ganun, no, na ang pagbibigay hindi tinuro ng Diyos at wala sa kalooban ng Diyos ang pagbibigay, wala din tayong kaligtasan. Diba? Pilipos chapter 2, verse 5, kapatid. 5 hanggang 8, kapatid. Tingnan nyo itong prinsipyo na to. Kung hindi marunong magbigay ang Diyos, hindi wala tayong kaligtasan. Tingnan nyo, kapatid. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan niyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. At pilibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at nanga sa ibabaw ng lupa at nanga sa ilalim ng lupa. Okay, so nakita natin dito, ano daw ang kalagayan ng ating Panginoon Kristo nung panahon na yon? Siya ay nasa anyong Diyos, kapantay ng Diyos. Pero anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. And John 3:16, of course, may kita natin na for God so loved the world that He gave. No? Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So vice versa po yan, no? Kailangan marunong tayong magbigay sa buhay na ito. Nagbigay ang Diyos ng halimbawa. Talagang ang pagbibigay ng Diyos, hindi mo masasabing tinipid. Ano sabi niya? Binigay yung kanyang bugtong na anak. At saka kung makikita nyo, no, from the beginning pa lang, ano, kapatid na Sam, kapatid na Jason, bago likhain ng Diyos ang tao, ilang araw niyang nilikha yung kailangan ng tao. Lahat ng pangangailangan. Di ba? Bago niya nilagay ang tao doon sa ika-6 na araw, 5 days, andun lahat yung pangangailangan ng tao. Di ba? Magmula sa hangin, sa araw, sa liwanag, sa mga hayop, mga halaman, lahat kinumpleto niya muna. Bago niya nilagay yung tao doon, saan? Sa hardin ng paraiso, sa hardin ng Eden. Talagang walang hahanapin pang pangangailangan yung tao. Kumpleto talaga. No, doon sa hardin ng Eden. Kaya ganyan po kabait ang Diyos sa atin. So dapat ganun din yung maging attitude natin sa kapwa natin. Di ba kasi yun ang prinsipyo ng Diyos eh. Mahalin ang Diyos ng buong puso, lakas isip, and then mahalin ang kapwa na gaya ng sarili. Because sabi ng Panginoon, nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. So sa mga tuwid, kung titingnan natin, dahil wangis ka ng Diyos, kapag pala ikaw ay mapagbigay, nandyan ang wangis ng Diyos sa iyo. Nakikita sa iyo. Diba? Nakikita sa iyo yung pagiging makadiyos. Kasi ang Diyos ay mapagbigay. Kaya kapag magpapagbigay ka, ibig sabihin, nagpapakita yun ng pagiging makadiyos. Ang wangis ng Diyos ay nasa iyo. Kaya yun sa mga, merong mga kaya-kaya dyan, sa mga mayayaman, wag po ninyong tipirin ang pagbibigay. No? Ibigay po ninyo yung talagang ayon sa puso po ninyo dahil yan ang gusto talaga ng Panginoon. Okay? At wala na tayong oras, bukas natin ito lagyan ng conclusion yung ating pag-aaral. Muli, marami po salamat sa inyong pakikinig. At kung meron kayong mga katanungan o prayer request, pwede po kayong mag-text sa ating number sa Smart sa 0998-549-1757. Kung kayo naka-TM, 0916-1154-806. Bati na po, mga kapatid. Magandang hapon po dyan sa Mercedes. Ang binabati ko po ang Hansel family, Bornales family, kina Brad Eduardo Don, Brad Bert Balani, Brad Carlito, Brad Amadeo. Magandang hapon po. At Palmes family, magandang hapon po. At Dechoso family, at Layosa family, Agbuya family, magandang hapon. Norte family, at kina Teo Nelson Ibunya, at kay Jimboy, magandang hapon. At kay Lula Liling, magandang hapon po. Ate Pili Manandig, sa lahat po na nakikinig. At Milyares family, dito naman sa may Barangay Gubat, ang kina Brad Nestor Esguira, Brad Raul, at Sister Rosita, at kina Ate Lourdes at Rayane. Sa inyo po lahat na nakikinig dito sa Call Radio at nanonood sa atin sa Facebook Live, magandang hapon po at God bless you all po. At ang magkapatid na Ervin, ano po, yung kapatid nila, yung magkapatid na yan, binabati din po natin. Sa Barangay 3, binabati ko na rin po ang aking buong pamilya, ang Velasco family, Aban, at saka ang
Parin at saka ang De Aro family. Ano po, Brillantes, Gadil. Binabati po natin lahat dyan. Ano po, sa kay May, kay Brad Arman at kay Brad David at siyempre kay sa ating classmate na palaging nakikinig. Ano po si classmate na Emma Aguilar at saka si Jake. Ano po, maligayang hapon po sa inyong lahat. Babatiin po natin ang mga nakikinig nanonood sa atin ng live. Babatiin po natin si Minda Carian Bernaldez, Brad Leonard Layusa na sa Mary Jane Espanyol, Jim Marie Matubis Aragon, at saka Alney Yagaw Templanza, Rita Lostado, M. Hobilo, Mary Jane Espanyol, Nancy Rahilis Cardel, Annalyn Obal Tamisin, at saka si Brenda Tagala Maligat, at ang aking kapatid dyan sa Japan. Ano po, magandang hapon sa inyo kapatid. Ate, Lolita Morita Velasco, magandang hapon sa inyo. Minda Karian. At saka si wala na, yun lang. Jun Layusan, nanood din siya. Ano po. Kaya sa lahat na rin po ng mga nandiyan sa Sabang Binsons, maligayang hapon po sa inyong lahat sa Soterio family. Magandang hapon po. God bless. Okay, salamat. Kapatid na Cesar at Rodriguez, magandang hapon din po sa inyo lahat yan sa Tabas Paracali. At ganoon din po ang mga kapatid dyan sa Iyaon Batwalani, Senior Family, Cadiz Family, Moreno Family, tsaka Balisa Family. Hanggang dito na lamang po. Salamat muli kay Sir Philip Wright at ganoon din po sa ating station manager, Sir Rodel Macaro Liobit. Hanggang bukas po muli at iniwan namin kayo na isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye! God be with you till we meet again. Inyo pong napakinggan ang palatuntunang Balitang Biblia hanggang bukas na muli. Dito pa rin sa inyong paboritong himpilan, 100.5 DWEN Cool Radio News FM. Balitang Biblia mula Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Brother June Layusa. Maraming salamat po. Till we meet at Jesus.